Chapter 1 Ang dilaw na ilaw sa gitna ng hamog. Alam mo bang may mga bagay sa kalsada, na kahit anong paliwanag, hindi mo mauunawaan. Gabi-gabi akong umuuwi mula sa bar kung saan ako nagtatrabaho. Mga 30 minuto ang layo ng bahay ko, at halos puro madidilim at paikot-ikot na kalsada sa probinsya ang dinaanan ko. Sanay na ako sa tahimik na biyahe, para bang oras ko para magpahinga at mag-isip tungkol sa mga nakilala sa bar. Pero isang gabi, napansin kong sobrang kapal ng hamog. Mas makapal pa kaysa sa mga nakaraan. Kahit buksan ko pa ang high beam, parang mas lalo lang bumabalik sa akin ang liwanag. Dahil dito, bumagal ang takbo ko. Habang nasa kalagitnaan ako ng biyahe, napansin ko ang isang kumikislap na dilaw na ilaw sa gilid ng kalsada. Akala ko reflector lang o marker, pero habang tumatakbo ako, hindi ito lumalayo o lumalapit, para bang sinasabayan ako. Nang halos gumapang na lang ang takbo ko, nanatili pa rin itong nakapwesto. Kaya tumigil ako, pero nanatili rin itong kumikislap sa parehong ritmo. Maya-maya, unti-unti itong lumalakas, parang apoy na biglang tinangay ng hangin. Doon ko lang napansin, patay na ang makina ko. Pati cellphone ko, biglang namatay. Kanina lang, sigurado akong may 20% pa ang battery ko. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, pero ramdam ko, may kinalaman ang ilaw na iyon. At bago pa ako makakilos, sumabog sa sobrang liwanag ang ilaw, halos masunog ang mata ko sa tindi. Nang lumuwag ang liwanag, wala na ito. Tahimik ulit, at nang susiyan ko ang kotse, normal ulit itong humandar. Hanggang ngayon, wala pa ring makapagpaliwanag kung ano yun. Chapter 2 Ang SUV na nakabuntot. Minsan, hindi aksidente kapag may sumusunod sa'yo sa kalsada. Isa akong truck driver, sanay na sa mahabang biyahe. Isang madaling araw, papunta na ako sa ikalawang huling delivery ko sa desyertong highway, walang ilaw, walang bayan, walang tao. Napansin ko sa side mirror ko, may itim na SUV na nakasunod. Hindi siya lumalapit, pero hindi rin lumalayo. Kahit anong bilis o bagal ko, sumasabay lang siya. Pagdating ko sa isang maliit na rest area, tumigil ako para magpahinga at para lumampas na siya. Pero sumunod din siya at tumigil sa malayong bahagi ng lote. Lalapitan ko na sana para tanungin kung anong kailangan niya, pero bigla itong umatras at mabilis na umalis. Nagpahinga ako sa truck. Mga 1 oras lang ang tulog ko nang magising ako sa tunog ng mga yabag sa graba. Pagtingin ko sa maliit na siwang ng blinds, 2 lalaki ang nakaluhod sa likod ng trailer ko. May hawak silang maliit na flashlight at tila sinusubukang buksan ang latch gamit ang bolt cutter. Hinaypan ko ang air horn ng malakas, at tumakbo sila papunta sa dilim, sumakay sa parehong SUV na nakabuntot sa akin kanina. Pagdating ng pulis, nakita naming may sariwang bakas ng pamimilit buksan ang lock ng trailer. Cargo thieves pala sila, at ayon sa mga pulis, madalas itong mangyari sa rutang iyon. Chapter 3 Ang shopping cart sa gitna ng daan. Kung may makita kang kakaiba sa gitna ng daan, huwag ka nang bumaba. Isang gabi, nagjo-joyride ako gamit ang BMW ng tatay ko. Tahimik ang kalsada, hanggang sa may makita akong shopping cart sa gitna ng isang makipot na kalsada. Bumaba ako para silipin, pero mula sa gilid ng bukirin, 2 tao ang biglang tumakbo papunta sa akin. Isa sa kanila, diretsyong sumalpok sa pinto ng kotse ko, duguan, gulo ang buhok, at parang wala sa sarili. Tinitigan niya ako ng matalim habang pilit binubuksan ang pinto. Nagmaneho ako ng mabilis palayo, pero pagdating sa bahay, nakita ko, ang buong gilid ng kotse, puno ng dugo. Mas marami kaysa sa inaasahan ko mula sa simpleng banggaan. Hindi ko alam kung galing iyon sa kanya, o kung may mas masamang nangyari bago ko siya makita. Kung ikaw, may kwento ring ganito, ikwento mo sa comments, at para sa mas marami pang kwentong magpapatindig ng balahibo mo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito, dito lang sa Kwentong Kilabot.